Ang ating ebanghelyo ay isa sa mga hard teachings of Jesus na natala sa ating kasulatan in our gospel. Ang hindi naman mahirap unawain itong ebanghelyo na ito, but mahirap sundin o mahirap i-fulfill sa ating buhay because you will be a hater o kaya you will choose the Lord over the other. But of course, it is not a hate that yung adversity na sinasabi o kaya yung you are as if you want to kill or reject others, no? Magiging opponent mo. This is not the spirit of the gospel. Ang sinasabi ng ebanghelyo ay tungkol sa pagpili ng Diyos, no, sa mga hierarchy of values sa ating buhay, na kung saan pag pinili mo ang Diyos ay you will hate the other or mas less na pinili mo ang iba na mga values sa buhay na ito, no? So pag for example pag in comparison to 100 peso bill o kaya 200 peso bill, ano bang pipiliin mo? 500, 200, of course. And between 200 and 500, you will choose 500. So pag sinabi mo na you just love and hate 200 pesos, no? So yung ganyan, no? One in comparison with the others and the others in comparison with other values, no? Merong hierarchy of value na sinasabi sa ating ebanghelyo and the word, no, in this passage. Yan ang Greek word na sa ating ebanghelyo ay meseo or hate. Hate does not mean that it is adversity, but it is choosing between the hierarchy of values na nasa atin dito sa mundo. So you will not be haters, but choosers at choosing God in your life, putting priority to God in your life. No? So with this, ang pagpipili para sa Diyos and to stand committed with it, no, with our decisions in our life ay hindi madali na gawin kung ang value na pinapahalagahan mo sa iyong buhay ay ang value ng mundo, no? So with that, ang value ng pagkamakasalanan o kaya limitations and karangyaan or kung ano mga honor dito sa daigdig na ito, na kung minsan yan ang ating sinasamba at pinararangalan na Diyos ng ating buhay. But Jesus Christ is correcting us in our pananaw dito sa mundo na ito, na pag pinili mo ang Diyos, you won't be disappointed. And the hierarchy of values, no, will be sorted out in your life. And with this, no, ang kondisyon ng pagiging disipulo ni Kristo ay nakasalalay sa pagpili sa Diyos sa ating buhay. And with this, no, kung minsan you have to set aside, no, the family relationships or the riches of the world or even your life, no, you will be asked to sacrifice your time, your energy and acquaintances at kung ano-ano pa para ma-proclaim ang salita ng Diyos. So with this, no, patuloy nating piliin ang Diyos and we will be satisfied and may very rewarding ang buhay kapag pinili natin ang Diyos sa ating buhay. So dagdagan natin ang ating reflection with the story of a stuffed toy na isang velveteen rabbit. So dahil naging laruan siya, ay gusto niya na maging real para siguro mas makaaya-aya pa siya compare sa ibang mga laruan, no, na kapag tatalon-talon ay may tunog, no, at kung ano pa na nagbibigay buhay sa kanya para palagi silang magkasama ng mga bata na naglalaro sa kanya.
But sabi ng kasama niya ng mga laruan no, sa isang kwarto, sabi niya, it takes time para maging real ka. Dapat ay palagi kang pipiliin ng isang bata para magiging laruan. So, ganyan naman ang ginawa niya siguro he longs to be real, kaya binigay niya ang kanyang sarili doon sa isang bata. But until such time na tumagal ang panahon, ay napupunit no, ang kanyang mukha, ay ang kanyang damit ay nadudumihan at kung ano-ano pang mga baho at mga amoy na kumapit sa kanya, which made him an ugly toy. And parang wala nang magkakagusto sa kanya. At yung ibang mga real na mga bunny ay nagsabi sa kanya, he cannot leap and he cannot jump and he is not real one. But ang naglalaro sa kanya na isang bata ay nagustuhan siya. At it takes time na sa kanilang relationship na nagiging pinipili siya palagi na laruan. Until such time na nagkasakit yung bata at nagkaroon ng separation sa kanila. At dahil sa concern niya doon sa bata, napaiyak siya. Imagine, napaiyak siya at tumulo ang kanyang luha. At doon sa kanyang luha ay may tumubo na flower. No? At sabi ng isang fairy godmother, you become real because pinili ka na laruan ng isang bata. So, although sa ang kanyang itsura, it has been torn apart, nagiging mabaho siya, at kung ano-ano pang mga kasamaan na dumating sa kanyang buhay, pero may isang bata na nagmamahal sa kanya that makes him real in this life. No? So, paano tayo maging real sa ating buhay? Dapat ay piliin natin ng Diyos at dapat ay puno tayo ng pagmamahal sa ating buhay. Sa mga tao na mga hindi nakakaunawa ng pagsunod natin kay Kristo, we become ugly to them. We become an eyesore for them. And sometimes ang ating presence pa lang ay nakakapagdulot na ng offense sa ibang mga tao. At sabihin natin nila, yan ay praise the Lord, yan ay true na tao. Ayaw nating magipag-associate sa Kanya. No? But sa ating pagsunod kay Kristo, sa buhay na ito, ang ating mga sakripisyo araw-araw, ang ating mga decisions na ginagawa sa ating buhay, in consonance with our choosing of the Lord, they are actually sacrifices and occasions of love para sa atin na sinasagawa natin because we follow Christ in our life. Ang ating mukha magkaroon ng mga wrinkles, ang ating mga palad magkaroon ng mga kalyo, ang ating paa ay uugod-ugod, at ang ating katawan kung minsan ay magrereklamo na dahil sa ating mga ginagawa na pagsunod kay Kristo. And for others, we are being misunderstood. We become ugly, but we are fit for eternal life. Because yan pala ay nangyari sa atin because of our love for Christ. Although we are ugly outside, the Lord takes delight in seeing us faithful to Him in this life. So, kung gusto nating maging real sa ating buhay, at dapat ay mapuno tayo ng pagmamahal para kay Kristo at para sa ating kapwa-tao. That is the mark, that in this world that is filled with so much challenges, we still find the heart to follow the Lord in our life. And because of that we become Christ's face to others in this world. Of course, hindi madali na magiging disipulo ni Kristo, hindi magiging madali para sa atin na mamuhay sa buhay ng kabanalan, kung minsan we are being challenged, and sometimes ang ating buhay din ay mapupuno din tayo ng marami pang mga suliranin. But above all, the value that the Lord has given to us, the value of love,
that we can share means that our life is real, and every day of our life comes to that reality wherein we live the life of heaven in our lives. No? So today and for the rest of our life, pagiging disipulo ni Kristo, ang pagsusunod sa Kanya ay hindi mahirap gawin, but kaya nating gampanan with the grace of God covering us in this life. What is important is patuloy tayong naniniwala kay Kristo, sumusunod sa Kanyang mga salita, at nagsishare ng pagmamahal sa ating mundo, araw-araw na buhay na ginawa ng Diyos para sa atin. May God bless us all.